dapat tinataguyod niya ang soberenya ng Pilipinas at jurisdiction na ating mga lokal na hukuman. Dapat isulat talaga niya na habang mga kasong dinidinig ang hukuman ng Pilipinas, hindi dapat mapunta sa Amerika itong si Pastor Kibuloy. Kasi kapag dinala nila sa Amerika, ano na nangyari doon sa jurisdiction ng hukuman natin? Exactly. Pinaliwala niya. Ma'am Lorraine, your reaction dito sa unang tanong natin kay Secretary Roque. Spokes, no, so could you make it very clear, no, for us laymen, has there been, in the case of Pastor, from where you're sitting, in your opinion, has there been any abuse of power by government? Well, obviously po, no? Kasi yung pag-iimbestiga ng Kongreso ay labag sa unang-una, due process right, yung karapatang marinig ni Pastor, at pangalawa, labag na sa mga desisyon ng Korte Suprema. Unang-una po, Wala. Naputol yata ang connection natin kay Secretary Harry Roque. So maliwanag yung sinabi niya, there has been some abuse of power. Yeah. Ayan na, nakabalik siya. yan, oo. Ang sabi po ng Bengzon, kapag ang isang bagay ay dinidinig na ng hukuman o di naman kaya ng ombudsman, hindi na dapat maghimasok ang Kongreso kasi yan ay makaka-apekto na sa karapatan ng mga nasasakdal. No? Pero alam natin na bagamat meron ng mga kaso na naisampal ang Pastor, ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng Kongreso. Palawa, sabi din ng isang kaso na kapag tapos na at meron ng committee report, bakit mo pa ipapakulong for contempt for failure to appear? Nagkaroon ka na ng iyong committee report. Tapos na iyong investigasyon. So bakit ka pa magpapasite in contempt, di ba? So nakikita natin talaga na panunupi lang talaga ng karapatan ng ginagawa ng Kongreso. Gaya ng panunupi lang karapatan ng SMNI, nating mga mamamayan sa SMNI, nung sila ay nagrekomenda sa NTC at sinunod ng NTC na i-revoke indefinitely ang ating prangkisa. So nakikita talaga natin na from a legal point of view, wala talagang basihan yung ginagawa ng Kongreso. Ngayon, yung pagkatakot naman ni Pastor Kibuloy, kasi narayat ngayon dalawang kaso ng US Supreme Court mismo. Hindi po ito guni-guni, hindi po ito imahinasyon ni Pastor Kibuloy. At ka-Eric, no, alam mo yung extraordinary rendition, iba pa yan sa kidnapping. Yes, sir. Yung extraordinary rendition naman, matapos ka kidnapping, mabuti sana kung dadaling ka kaagad sa korte. Yes. Pero ginagawa nila ngayon, dinadala ka sa tinatawag na mga black sites. Yun, black kung sites. saan walang batas kapag ikaw ay tinorture. Bagamat yan ay pinagbabawal ng Convention Against Torture. No? Pero kapag ikaw dinala doon sa black site para i-torture at patayin, hindi ka na makakarating ng hukuman. Tama. Mabuti sana kung makakarating pa sa hukuman, no, si Pastor. Pero alam naman natin na nangyayari kapag kinalasify kayo as most wanted by the Americans, minsan mas mabuting patayin na. At ngayon, meron talagang kasong nakabinbin, wala pang desisyon sa Korte Suprema, kung saan kinu-question yung pulisiya yan. Alam niyo bang meron silang pulisiya na shoot to kill ang mga Amerikano laban sa mga di umano'y mga terorista. At ngayon po ay nasa Korte Suprema yan, dinidinig ng US Supreme Court. Kasi nga naman, kapag ikang pangalan mo ay nasa shoot to kill list, paano na yung karapatan na madinig ka, no? Yung tinatawag na due process right? Parang kinundina ka na at found guilty ka na, no? Dahil ang pangalan mo ay nandun sa listahan ng kill list. So lahat po ng mga kinatatakutan ni Pastor Kibuloy, lahat po yan covered ng decision ng Korte Suprema o di naman pa kaya ay nakapinpin pa sa Korte Suprema ng Amerika. Ayun, klaro. Sir, Attorney Roque, so spokes, so what is a good government? Kunyari maayos yung gobyerno at maayos ang Pangulo, walang nang aabuso, hindi ba dapat pinoprotektahan niya ang isang citizen ng Pilipinas? Hindi lang po yun. Dapat tinataguyod niya ang soberenya ng Pilipinas at jurisdiction na ating mga lokal na hukuman. Dapat isulat talaga niya na habang mga kasong dinidinig ang hukuman ng Pilipinas, hindi dapat mapunta sa Amerika itong si Pastor Kibuloy. Kasi kapag dinala nila sa Amerika, ano na nangyari doon sa jurisdiction ng hukuman natin? Pinaliwala niya. Para bagang wala ng kapangyarihan ng ating hukuman na litisin ng isang Pilipino. No? Wala po yung pagkakaiba doon sa naging bago nilang posisyon na ipadadala nila sa dahig ang ating dating Presidente Duterte at Vice Presidente Duterte. No? So wala pong pagkakaiba talaga yan. Pero spokes, parang binaliwala ang ating soberenya. Pero spokes, ang excuse doon hindi naman sila naniniwala doon sa extraordinary rendition at parang masyado naman daw na nagdadrama si Pastor na hindi naman talaga mangyayari. Is it possible na hindi alam ni President Bongbong Marcos
that itong mga sinabi mo, yung extraordinary rendition and all of that? Is it possible? Kasi lahat naman po yung sinasabi ko, may kaso sa Supreme Court. Yung kino-question ang extraordinary rendition, yan yung Arar case, okay? Na ngayon po ay nakabinbin pa. Yung kidnapping, Kerr versus Illinois and McCain-Alvarez, no? Siguro hindi nag-aaral yung mga advisors ni Most likely. Presidente, no? Kaya hindi nila alam. No? Pero lahat po yan ay dokumentado. So hindi po yan pagiging praning ni Pastor Kibuloy kung hindi yan po ay established jurisprudence doon sa Amerika. Klaro.